O isang tanong lang, bakit may mga lalaki na kusang lumalayo sa katanyagan, tumatanggi sa ranggo, at mas pinipiling kumilos sa dilim? Pero sila pa rin ang may pinakamalakas na epekto sa mundo. Sa bawat lipunan, may mga taong inaakyat ang pinakamataas na posisyon, yumayakap sa titulo at nagpapakasawa sa atensyon. Sila ang inaasahang hari ng sistema, nakikita, naririnig at sinusukat ng buong mundo. Pero may isa namang uri ng lalaki na kumikilos sa kabaligtaran, tahimik, hindi naghahabol ng spotlight, walang interes sa titulong ipinapasa ng iba, hindi dahil mahina siya, hindi dahil takot siya sa responsibilidad, kundi dahil malinaw sa kanya kung gaano kabigat ang kapalit ng pagiging sentro ng lahat. Ang lalaking ito, ang Sigma. Hindi niya tinatanggihan ang kapangyarihan, tinatanggihan niya ang korona. Dito umiikot ang mensahe ngayon. Bakit pinipili ng isang lalaking Sigma ang buhay na walang trono pero may hawak na kapangyarihang mas matatag kaysa sa sinuman? Sa paglalakbay na ito, susuriin natin ang 7 pundasyon ng kanyang desisyon, mga dahilan kung bakit ang paglayo niya sa ranggo ay hindi pagtalikod kundi matinding anyo ng karunungan at kontrol. Part 1. Kapag ang katayuan ay nagiging tanikala sa mata ng karamihan, ang mataas na posisyon ay premyo. Pero sa isang lalaking Sigma, malinaw ang nakikita niyang hindi pinapansin ng iba. Ang katayuan ay may kapalit. Kapag nakatali ang halaga mo sa tingin ng tao, hindi mo natunay na pag-aari ang oras mo, ang paninindigan mo, o ang galaw mo. Ang bawat salita mo ay sinusukat, ang bawat kilos mo ay dapat aprobado. At dito siya lumalayo, hindi dahil ayaw niyang gumanap, kundi ayaw niyang maging alipin ng opinyon. Mas mahalaga sa kanya ang kalayaang mabuo ang sarili kaysa sa papuring unti-unting kumukulong lubid. Kaya sa halip na isakripisyo ang sarili para sa imahe, pinipili niyang bitawan ang trono upang manatiling buo ang kanyang loob. Part 2. Bakit mas malakas ang kapangyarihang hindi nakikita? Ang hari ay nasa liwanag. Lahat ng mata ay nakatutok. Lahat ng kahinaan ay minamarkahan. At dahil dito, predictable siya. Pero ang Sigma, walang inaasahang posisyon, walang papel na kailangan niyang protektahan, walang korona na kailangang ipaliwanag, at ang hindi nakikita, napakahirap tamaan. Kapag hindi ka sinusubaybayan, mas malawak ang mundo mo. Mas madali kang makapag-aral, makapag-obserba, makapili ng oras na dapat kumilos. At kapag dumating ang sandali ng aksyon, ang mga galaw mo ay parang singaw, mahirap hulaan, mahirap pigilan. Ang kapangyarihan niyang itinatago, iyon mismo ang nagbibigay sa kanya ng tahimik na bentahe. Part 3. Ang pagtanggi sa mga ritual na sumisipsip ng oras sa anumang sistema. May mga ritual na hindi mo mababago, mga pulong na walang patutunguhan, mga seremonyang pampakita lamang, mga obligasyong inuuna ang anyo kaysa resulta. Ang mahalaga ay nakita kang nandun. Pero ang Sigma, hamonin na di siya naglalagay ng oras sa bagay na walang balik. Para sa kanya, ang oras ay hindi paninda. Ito ang mismong pundasyon ng lakas niya. Habang abala ang iba sa pagpapakitang may ginagawa, ang Sigma ay naghuhukay, nag-aaral, nagpapalalim. Habang ang iba ay binibigyan ng gantimpala para sa presensya, ang Sigma ay umuusad dahil sa kakayahan. Ang pagtanggi niya sa mabababang value na ritual ay hindi rebellion. Ito'y disiplina. Hindi ko ilalagay ang sarili ko sa lugar na pwedeng kunin ang oras ko, ngunit hindi angat ang buhay ko. Part 4. Ang soberanya ng sariling pagpapahalaga. Ang hari ay malakas hanggat naniniwala ang tao na malakas siya. Isang maling galaw, isang maling interpretasyon, isang maling balita at umiikot ang mundo laban sa kanya. Pero ang Sigma, ang pundasyon niya ay hindi gawa ng palakpak, hindi gawa ng titulo, at hindi kayang galawin ng pansamantalang opinyon. Siya ay may halaga dahil siya mismo ang bumuo nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya madaling kontrolin. Hindi siya tinatablan ng panlilibak o papuri, hindi siya nabubuo o nababasag ng crowd. At ang lalaking hindi madaling yugin, iyon ang kinatatakutan ng sistema. Part 5. Kapangyarihang nagmumula sa katapatan ng pag-iisip. Kapag may mataas kang posisyon, kailangan mong panatilihin ang kasunduan.
Kailangan mong bantayan ang salitang sasabihin mo. Kailangan mong iayon ang sarili mo sa emosyon ng iba kahit mali sila minsan. Pero ang Sigma, wala siyang paniwalaang ilusyon na dapat alagaan. Kaya niyang magsabi ng totoo kahit hindi tanggap ng nakararami. Kaya niyang tanggapin ang pagkukulang niya nang hindi bumababa ang tingin niya sa sarili. Kaya niyang mag-isip ng malaya nang walang takot na mawala ng ranggo. At dahil dito, ang kanyang pananaw ay mas malinaw kaysa sa taong nakatali sa pag-apruba. Ang kalayaang mag-isip ng walang iniingatan na image, iyon ang pinakamalinis na uri ng talino. Part 6, ang kapangyarihang galing sa pagiging hindi nakatali sa isang papel. Yan sa lipunan na gustong ilagay ang tao sa kahon. Ikaw ang leader, ikaw ang tagasunod, ikaw ang tagapayo, ikaw ang pinapanood. Pero ang Sigma, hindi siya nakakulong sa anumang tungkulin. Kapag kailangan siyang mamuno, ginagawa niya. Kapag kailangan niyang magpakumbaba, nawawala siya sa spotlight. Kapag kailangan niyang magmasid, nagiging anino siya. At kapag kailangan niyang kumilos, tumitira siya ng walang ingay. Dahil ang tunay na epektibong tao ay hindi ang may titulo, kundi ang kayang gampanan ang anumang papel para makamit ang tamang resulta. Part 7, Epekto, hindi simbolo. Sa mundong puno ng titulo at seremonya, madaling malito. Madaling isipin na ang malaking opisina, magandang badge o malakas na anunsyo ay sukatan ng tunay na lakas. Pero sa Sigma, iba ang batayan. Kung hindi nito binabago ang realidad, hindi ito kapangyarihan. Hinahabol niya ang mga bagay na may tunay na pakinabang. Mga kasanayang gumagana, mga sistemang matibay, mga resulta na kayang ulitin, mga hakbang na may konkretong epekto. Hindi niya kailangan ng spotlight dahil ang totoong lakas ay hindi laging nakikita pero ramdam ng lahat kapag dumating. Sa dulo, ang lalaking tahimik pero epektibo ay may mas matibay na impluensya kaysa sa lalaking maingay pero puno ng simbolo. Ending, ang landas ng tunay na soberanya. Ang desisyon ng isang Sigma na umiwas sa trono ay hindi pag-atras, hindi pag-iwas, hindi pangungutya sa lipunan. Ito ay isang pinili niyang paraan ng pamumuhay. Mas gugustuhin kong magkaroon ng kapangyarihang mula sa sarili kaysa kapangyarihang dapat panatilihin araw-araw para sa mata ng iba. Sa mundo ng mga hari, ang lakas ay nasa titulo. Sa mundo ng Sigma, ang lakas ay nasa kakayahang manatiling malaya. Mag-isip ng malinaw, kumilos ng may katumpakan, at harapin ang buhay ng walang hinihintay na palakpak. Ito ang landas ng lalaking hindi naghahabol ng korona dahil ang mismong kalayaan ang kanyang tunay na trono.